Follow, like, and So yun, subscribe. good morning. Another parts, another day. Parehistro tayo ngayon. Parehistro day ni Tuesday. Kahit Wednesday na. So yun, stress ngayong week. Alam. Pero, ano yan, enjoy lang tayo. Bawas crinkles yan. Pagka masaya ka. So, time check. 9:35. Mag-emission lang tayo ngayon. So, doon ako nagpaparehistro ng motor ko. Tsaka si Tuesday, tsaka si Monday. Monday tsaka si Tuesday. What? Ever since nag-start ako ng magmotor, doon na lagi ako pinapunta ni AirPods. So, after nito, mag-open tayo. Open and then i-change oil natin si Tuesday. Bibili tayo ng filter. Sa mga magtatanong, every 1,000 po ang change oil ni Tuesday kahit dito lang. Saka ang oil filter sinasabay ko na din po kahit 1,000 kilometers na ang oil filter. Ganun ko kamahal si Tuesday. Lahat na nagiging problema ni Tuesday, pinapagawa ko agad. Kasi ganun ka-importante sa akin ang bagay. Sabi nga ni Airmats, parang 3 anak ko kasi gawa ni Monday tayo Tuesday. Pero okay lang yan, ganun talaga. So, withdraw muna tayo. Ay, withdraw. Tayo sa BPI. Signal ako Tao talaga ngayon. Kusina pa eh. So, rest day natin ngayon kaya marami tayong oras. Kanina nakapag-edit na ako. O nakapag-upload na din ako. May edit ulit yung mga nangyari nung mga kahapon. Shout out! So, shout out kay Kuya, sipagan mo lang. So, withdraw muna tayo. So, yun. Pag-withdraw na tayo. Punta na tayo sa Halang. Sabi, sobrang traffic talaga dito sa Kalamba. Hindi na magawa ng paraan. Ang dami kasing intersection. Pero mas traffic sa kung nakapunta na kayo sa Lucena. Doon talaga. Ang dami kasing one way doon. Ano doon? One way in, one way out. What? Ang dami kasing intersection doon. Ang dami, kumbaga para siyang Manila. Yung Lucena, pagka nakita nyo. Ako kasi, ang way ko lang kasi doon is Pacific Mall Lucena. And then SM City Lucena. Kaya yung pinapasukan ko, yun nandun yung nilalabasan ko. Doon lang din. Mag-area lang din ako doon. Kakamustahin ng mga sales, yung mga promoter. Pero balita ako may concept store na daw doon eh. Sabi ni Dennis. So shoutout kay Dennis, head merchandiser ng Vivo. So ayan, mga batikan na yan. Kay Sir Bahado. So ayan, idol yan. Tsaka si Ninong Sanbic, tsaka si Ninong Vic. Mga veterano yan. Marami kayong matututunan dyan pagka nakasama nyo yan. Kung tatanong nyo kung ano mga natutunan ko, kung ano yung ginagawa ko ngayon.
At kung ano yung mga gusto kong mangyari sa akin, galing sa kanila yun, galing sa knowledge nila. Lahat ng words sila knowledgeable, lahat ng mga based on experience kasi yung mga nangyari sa kanila eh. Kaya hindi mo talaga iidoluhin mo talaga. Dapat yung mostly talaga na nakakasama mo lagi. Lagi kami, katulad nan, kami ni Sir Sanvic, lagi kami nag-area na sa Batangas. Lagi yung pinapangaralan nan. Si Sir Bahado naman sa bandang Cavite kami. Dito sa bandang San Pedro, Binyan, tas Carmona, yan, mga ganyan. Mga malalapit lang. Tapos si Sir Vic, si Ninong Vic naman is sa naman kami, sa Rizal naman kami nag-area. So, natatanong nyo, lahat po ng concept store na ni Bibo nun is hawak ko. Concept store kiosk. Hindi ko lang napuntahan ng Palawan. So nga ako isama nun ni Reservado, ayaw na lang ni Boss Jonathan eh. Sayang. What? Pero okay lang, napunta na ako ng Palawan. Family outing namin. Before before mag-pandemic. Oh, yun oh. Pinaganda 7-Eleven, ano? So yun, nag-rollback po tayo sa gas. Nakakay 4 pesos ata. 3 to 4 pesos po atang na-rollback ngayon. Sa diesel naman is almost 22 pesos. Kaya naghahabol sila ngayon. That's a great news. Sana bumaba kahit mga hanggang 60 lang, no? Pag bumaba kahit mga hanggang 60 lang, okay na yan. Balik na tayo sa natin. Traffic na ulit. Traffic na ulit kahit saan. Ngayon kasi hindi mo mararamdaman, katulad ng summer, mga bakasyon ng mga bata. Tapos, yung iba, nag-cancel na din ng mga biyahe. May nakita nga ako sa Facebook, may negosyo siya car for rent. Ang dami sasakyan. Pero kung dati daw na laging sold out yung laging wala nakapark na sasakyan dun sa garahe niya. Ngayon, iilan na lang daw nakaarkila. Kaya ayun. So, shoutout sa'yo, bossing. Tuloy mo lang yan. Diyan ka masaya eh. Pero magtiwala ka lang lagi kay Lord. Hindi mo man time ngayon, pero mapupunta ulit sa'yo yung spotlight. Ina-adapt lang ng tao ang environment ngayon kasi yun nga katulad niyan. Fast pacing, nataas ang inflation. Although yung iba naman nagagawa ng paraan, pero yung iba talaga kapos na kapos. So yun nga yung may yung paayuda ng DSWD, may namatay na rider. O yun, katulad nun, di ba? What? Hanggang kailan tayo magsasuffer? Ayun na. Wala. Kailangan mo talaga magdoble kayod. So yun, malapit na tayo. Dito na tayo sa CI. Calamba Institute. Nandito tayo sa Hektan. Yan. Hektan kung tawagin. Exit 2 eh. Doon tayo sa entrance. Tumabi. Thank you. Shoutout sa mga masisipag nating riders. Morning po. Ito na tayo sa ating emission. So, peace out. So, yun. Tapos na tayo magparehistro. Yun lang kadala eh. So, uwi na tayo. Bubukas naman tayo ngayon. Tagal din nakapag-open. Siga talaga ang mga tao dito sa Calamba eh. So, time check. 10:45. Rest yung mga playtime natin, ginagawa natin hustle time. Sabi nga nila sa Facebook, fund your 5 to 9 to escape your 9 to 5. So, meaning, kailangan yung mag-side hustle pa rin talaga.
Hindi ako breadwinner eh. Tatawagin yung sarili ko na breadwinner. Kumbaga, responsibilidad mo na yun eh. Kung talagang, umari, binata ka pa, dalaga, yan, magpakasaya ka, oo. Pero kung ganito na ano ka, pamilyadong tao ka na, tapos naiisip mo na yung mga realidad, yung mga nangyayari sa buhay, di ba? Hindi mo na maiisip. Kasi ako, nag-enjoy na ako nung college. Promise. What? Enjoy na ako. Ang dami nangyari sa akin. Ang daming happiness, loneliness, excitement na nangyari nung ano. Na-enjoy ko pagka binata ako noon. Share ko lang. Kaya nga nag 8 years ako sa college. So What? wala pong halong biro, 8 years po ako sa almost 8 kasi 7.5. Natigil kasi ako ng isang SEM. So sa course ko kasi na engineering, pagka tumigil kasi ng isang SEM, alanganin, wala. Plus 1 year ka talaga. Yung journey ko sa pagiging computer engineering ko, first year, first SEM ko is bagsak yung dalawang major ko. So, parang 7 units, 8 units ata, 7 units. 7 units yung nabagsak ko noon. So yun, pumirma ako ng memorandum nung second SEM, puro minor ako noon. Pagka bumagsak pa ako sa isang subject, tanggal na ako sa course na engineering. So ganun kahirap nun dati. Ganun kahirap ang engineering. So hindi na ako nakakipagkompetensya. Hindi na ako nakakipagkompetensya ng ano. What? Hindi na ako nakakipagkompetensya kung mataas ang grades ko. Hindi naman ako magaling. Hindi ako matalino. Hindi din ako masipag. Tamad nga ako eh. So, nag-self-balance talaga sa akin sa math si paring Marlon. So, shoutout kay paring Marlon. Kung nasan ka man ngayon, napakasipag mo. Deserve mo lahat ng mga nangyayari sa'yo. Paring Marlon, tapos sa mga project si paring Raymel, sa mga paperwork si paring Orly. Yan yung mga hindi mo dapat kalimutan yan. So, ako po ay lalingon ako sa aking pinanggalingan. Ginagawa kong motivation lahat ng mga failure ko. What? Lahat ng mga nangyayari sa akin ng mga nakaraan. Ginawa ko talaga lahat motivation yan. Kung ano po nangyari, marami nangyari. Long story to tell, pero I can manage na kung paano maging masaya. Time management. So, mahalaga po sa akin, time management. Promise, time management sa akin. Basta yun. Hindi, para sa akin kasi pagka hindi mo na ma-manage ang oras mo, parang nag-i-skip ka na sa mga plano mo eh. Kumbaga, may plano ka ngayon. Tapos di na miscalculate mo sa oras. Parang domino effect 'yon. Domino effect, maapektuhan yung mga susunod mong plano. Yung parang gano'n. Kaya mahalaga sa akin time management. Kaya ko din sinasabi yan nung sa time ko sa DIY, sa mga tao ko. Sabi ko, mahalaga sa akin ng time management. Ngayon, kung lagi kayong late, lagi kayong absent, magsabi lang kayo sa akin kung ano nagiging problema para makapag-adjust tayo. Kaya tamo, hindi na natambakan ng trabaho kasi nga, yun nga, na mamanage nila yung mga task nila. So, sa akin naman, for reporting naman sa akin, kahit ang daming pinapagawa, ganito, ganyan, iniisa-isa ko sila para hindi ako ma-pressure. So, sinisimulan ko sa madaling task bago yung pinakamahirap. So, yun. Lahat yan na-build ko lahat yan nung nagkamali ako. So, kaya yung mga successful ngayon, yan, yung mga sila Kong TV, nagkamali din dati yan. Wala namang perfectly succeed agad na milyonaryo ka na agad. Although yung mga mayayaman, oo, pero siyempre, yung iba kasi talaga tayo, mga nasa average level na kailangan paghirapan lahat ng pera, ng kakainin mo. Simple lang naman ang pangarap ko, makapaghain ng pagkain 3 beses isang araw.
So yun, na-adapt ko yun kay kay Ninong Sanvic. So shoutout kay Ninong Sanvic kasi yan, dahil mo talaga matututunan dyan, promise. Pagka nakakasama mo yan, hindi lang verse na sinabi niya lang, based on own experience yung sinasabi niya, yung pinapangaral niya sa'yo. Kaya lalo si Airpat yan. Sabi kay Airpat, nasa Canada sa ngayon. So si Airpat talaga, yan, masipag din yan. So yun, si Airpat kasi is, ano talaga siya, nag-pursue siya graduate noon, pinag-aaral niya sarili niya. Kaya, hands up sa mga tumayo sa sarili, para lang maging kung nasan man sila ngayon. So yun. So soon, tayo din, step by step. Hindi naman nandun tayo agad eh. Pagdaanan natin. Lahat yung pagdadaanan natin. May hirap yung mga. So, yun lang. Lagi lang ang papasalamat kay Lord. Meron man o wala. Peace out.